Ito ang kasaysayan ng mga babaeng nagpatibok ng puso ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Number 1. Carmen Ortega. Ayon sa isang article mula sa Vera Files na pinamagatang Ferdy and Meldy's House of Love, Lies and Loot. Sinasabing si Carmen Ortega ay ang unang kasintahan o common law partner ni Marcos bago siya nagpakasal kay Imelda Romualdez noong 1954. Si Ortega ay inilarawan ni Primitivo Mijares sa kanyang librong The Conjugal Dictatorship noong 1976 bilang A Beautiful Ilocana Mestiza mula sa isang opisyal na political clan ng La Union. Siya ay nanalo sa isang pageant bilang Miss Press Photography noong 1949. Isang pinsan naman ni Imelda, si Loreto Ramos, ay sinabing minsan na niyang nakasalubong sina Ferdinand at Carmen sa opisina ni Attorney Quilates sa Central Bank noong 1952. Naaalala daw niya si Carmen dahil sa ganda nito at sa kanyang rosy cheeks. Nakaakbay pa daw si Ferdinand kay Carmen at ipinakilala ito kay Attorney Quilates bilang si Mrs. Marcos. Mayroong tala sa dyaryo na inanunsyo ang engagement ni Ortega at ni Marcos sa mga pahayagan noong Agosto 1953. Ayon pa sa Vera Files, nabili ni Marcos ang kanyang bahay sa 204 Ortega Street sa San Juan noong 1951. Mayroon itong laki na nasa 1,600 square meters at ilang taon daw siyang nanirahan dito kasama si Carmen Ortega at ang apat nilang mga anak. Dalawa pa nga daw sa mga ito ay ipinanganak na bago pa maging senator si Ferdinand Marcos. Ang pagtatago at pagpapalipat ng tirahan ni Carmen at sa kanyang mga anak ay naganap ng ikasal sila Ferdinand Marcos at Imelda Romualdez noong May 1954. Noong una ay hindi alam ni Imelda ang tungkol kay Carmen at sa mga anak nito. Kaya nang malaman niya ito ay sinabi daw ni Imelda na sila ay ipatapon sa malayong malayo kung saan hindi niya makikita. Sa tulong ng nanay ni Ferdinand na si Josefa at ilang mga pinagkakatiwalaan niyang mga lieutenants, ay inilipat nila si Carmen at ang kanyang mga anak sa isang bahay kung saan hindi sila magkakatagpuan ni Imelda. Ayon kay Mijares, si Carmen at ang apat na anak nila ni Ferdinand Marcos ay sagana sa suporta. Number 2. Dovie Beam. Ayon sa isang article mula sa website na Law and Beholds, si Dovie Beam ay isang Amerikanang aktres. Pinili siyang gumanap sa pelikulang Maharlika kung saan gagampanan niya ang papel bilang leading lady ng main character na isang Filipino guerrilla na gagampanan naman ng Amerikanong aktor na si Paul Burke. Isa itong representasyon ng pagiging war hero ni Ferdinand Marcos. Nasa mid-30s na ang kanyang edad pero bata pa ang kanyang itsura, kaya maaaring pumasa na nasa 20s pa. Maganda din ang magiging kita niya para sa proyekto na nagkakahalaga ng $10,000 na maaaring naging dahilan upang tanggapin niya ang proyekto na gumawa ng pelikula sa banyagang bansa. Taong 1968 unang dumating sa Manila si Dovie. Malugod ang naging pagtanggap sa kanya at isang cocktail party pa ang itinakdang ganapin para sa kanya. Isang bagay na hindi niya natatamasa bilang isang baguhang aktres sa Hollywood. Ginanap ang party para kay Dovie at lahat ng kabilang sa pelikula ay naroon. Habang nag-e-enjoy ay ipinakilala siya ng Filipino producer sa kaibigan nitong si Freddy. Naging magaan ang daloy ng kanilang pag-uusap. Napansin niya ang katangian ni Freddy bilang mabait, kahanga-hanga, magaling magsalita at matalino. Habang ginagawa ang pelikula ay naging madalas din ang pagkikita nila ni Freddy dahil madalas itong dumadalaw sa set o kaya naman ay sa hotel niya. Naging magkaibigan sila hanggang sa madalas nilang pagkikita ay nagkaroon na ng pag-iibigan. Habang tumatagal, ay nararamdaman na ni Dovie na tila si Freddy ay mayroong aura ng otoridad. Tila siya ay mayroong posisyon sa lugar. Nakumpirma niya ito nang umamin si Freddy sa kanya bilang ang pangulo ng bansa na si Ferdinand Marcos. Laking gulat na lang ni Dovie na ang posisyon pala ni Freddy ay ang pinakamataas sa lahat. Alam niyang may asawa si Freddy at kung ano ang panganib na maaaring kasama ng pakikipagrelasyon niya dito.
Pero tila nabaliw na si Dovie sa pag-ibig. Sigurado siyang totoo ang pagmamahal sa kanya ni Freddie at hindi nito hahayaang siya ay mapahamak. At nagsimula na nga ang sikretong pagmamahalan ng dalawa. Tuwing magkakaroon ng libreng oras si Freddie, didiretso siya kay Dovie kung saan sila ay maglalaro ng apoy. Halos 2 taon nilang naitago ang kanilang relasyon hanggang sa nagkaroon na ng mga usap-usapan, mga blind item na inilabas sa mga pahayagan at radyo. At ito ay nakarating kay Imelda na agad naglabas ng kanyang mga tauhan upang alamin ang katotohanan. Naiipit na ang lihim na magkasintahan. Nararamdaman nilang malapit na silang mabisto. Si Dovie ay umaasang paninindigan ni Freddie ang kanyang mga salita. Si Freddie naman ay kinakailangang maging maingat upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan at kapangyarihan. Tila iniwan sa ere si Dovie. Hindi na siya kinikita ni Freddie. Ang mga tauhan nito na nagsisilbing security at mensahero sa pagitan nila ay wala na ding sinasagot sa kanya kung hindi busy ang Pangulo sa kanyang mga katungkulan. Ang mga tauhan naman ni First Lady ay nagsimula ng harasin siya. Nakarating na din sa kanya ang mga banta na kung hindi siya alis ng bansa ay baka buhay niya ang maging kapalit. Nagtapos ang relasyon nila ni Freddie, pero bago umalis ay nagpa-press conference si Dovie at inilabas niya ang mga audio tapes, mga recordings ng mga pribadong pag-uusap at pag-uugnayan nila ni Ferdinand Marcos sa mga sandaling nagkakasama sila. Ayon kay Dovie, inilabas niya ito sa publiko bilang proteksyon dahil sa dami ng banta sa kanyang buhay. Sa mga tape na ito, na naipalabas din sa ilang radyo sa US, naririnig daw ang mga ungol at kaluskos, pribadong pag-uusap, lambingan at tawanan nila Marcos at Dovie. Maririnig din daw na kinakantahan ni Marcos si Dovie ng English ng Ilocano folk song na Pamulinawin. Pamulinawin ang pangalan ng dalaga sa kanta. Direktang translation ito ng alabaster, isang tipo ng bato na siyang sumisimbolo sa matikas na puso ng dalaga na hindi pinapansin ang kanyang manliligaw. Ang tapes na ito ay tinawag ng press noon bilang The Dovie Beam Scandal. Sumiklab ang iskandalo sa kalagitnaan ng martial law preparations. Sa tulong na ilang kaibigan at diplomat, nakalabas ng bansa si Dovie Beams, pabalik ng Estados Unidos noong 1970. Pagbalik niya sa Amerika, matapos ang panandaliang spark ng kanyang isiniwalat, ay halos nawala na siya sa spotlight. Itinaguyod niya ang kanyang sariling real estate agency sa Glendale, California at pinakasalan ng ikalawa niyang asawa na si Sergio Fausto Villagrán. November 1987 ay hinuli at kinulong sila sa salang bank fraud mula sa kanilang real estate agency na siyang ginagamit nila upang mamuhay ng marangya. 1988 nag-divorce ang dalawa. October 2013, sa isang interview sinabi ni Imelda na gawa-gawa lamang ng politika at mga dayuhan ang issue ng pangangaliwa ng kanyang asawa. Sumulat pa daw sa kanya si Dovie Beams noong sila ay nasa Hawaii upang humingi ng tawad dahil ginamit siya ng mga kalaban ni Marcos. Naaawa pa nga daw siya kay Dovie dahil naipit ito sa iskandalo. December 30, 2017, pumanaw si Dovie sa Nashville, Tennessee dahil sa lung cancer at komplikasyon mula sa matagalang paggamit ng tobacco at pag-inom ng alak. Number 3, Evelyn Hegiesi. Si Evelyn Hegiesi ay isang Playboy model na nakabase sa Sydney, Australia. Ipinanganak siya sa Germany sa mga magulang na Hungarian at lumipat sa Australia noong bata pa siya. 19 na taong gulang lamang siya nang makilala niya si Ferdinand Marcos. Noong mga 1970s, siya ay nakalista bilang swimwear model at nakakuha ng mga investment properties sa Sydney Eastern Suburbs. Ayon sa Verifiles, may dokumentong nagpapakita na si Marcos Sr. ay may koneksyon sa Australia, kasama na si Evelyn Hegiesi bilang isang beneficiary ng isang foundation na may kaugnayan sa mga secret Swiss bank accounts ng Marcos regime. Ayon sa isang Australian newspaper article noong October 14, 1970, itinatag ni Evelyn ang kumpanyang Austrofil Party Limited habang siya ay 30 buntis.
Noong Pebrero 1971, ang Austrofil ay bumili ng espesyal na mansion sa Wynona Road, Point Piper, Sydney sa halagang 210,000 Australian dollars. Sabay ng loan mula sa Swiss subsidiary Finance AG of Zurich na may koneksyon sa Swiss bank system na ginagamit ng Marcos. May nakalap na dokumento na nagpapakita di umano ng financial orders mula sa Viber Foundation, isang foundation na naililink kay Marcos para kay Evelyn Hegesi. Halimbawa, noong Pebrero 1982, may order para sa 3,000 Australian dollars buwan-buwan para kay Evelyn. Bagaman maraming financial trail, ang mga dokumento na nagsasabing may beneficiary na ugnayan si Evelyn sa mga fund ng Marcos. Wala pa ring tiyak na pampublikong dokumento na nagsasabing sila ay married o legal partner ni Marcos. Hindi rin puno ang dokumentasyon ng emosyonal o personal na buhay nila gaya ng kung paano sila nagkakilala, paano nila itinago ang kanilang naging relasyon at iba pa. Karamihan sa mga ulat ay tungkol sa pera, investment at legal o financial link sa yaman ng mga Marcos. Sabing mayroong anak sina Evelyn at Ferdinand. Ito ay si Annalisa Josefa Hegesi. Ang kanya second name na Josefa ay kinuha mula sa pangalan ng ina ni Ferdinand Marcos. Si Annalisa ay isang interior designer na makakasama sana sa isang makeover reality show sa Australia na The Renovators noong 2011, pero matapos niyang aminin na ang ama niya ay si Ferdinand Marcos Sr. ay sinibak siya ng mga producer ng show. Sabi ni Annalisa, sinibak siya dahil sa personal na aspeto ng kanyang buhay. Nalaman daw niyang may takot ang show na mapokus ang atensyon ng mga manonood sa kanya kaysa sa show at sa iba pang mga contestant. Sabi naman ng spokesperson ng Channel 10 na siyang mag-e-ere ng show ay routine lamang ang pagkakatanggal kay Annalisa dahil hindi pa napafinalize ang cast. Pinabulaan na naman ni Marcos Jr. na half-sister niya si Annalisa. Number 4. Imelda Romualdez. Isang whirlwind romance ang pag-iibigan nila ni Imelda. Pero bago ang kanilang pagkikita ay sumali na at nanalo ng ilang beauty pageant si Imelda. Tinagurian siyang Rose of Tacloban at Miss Leyte. Taong 1953, sumali naman siya sa Miss Manila Beauty Pageant. Ang resulta ay naging kontrobersyal. Hinirang ng winner ang kandidatong si Norma Jimenez at idineklarang kandidato para sa gaganaping Miss Philippines Pageant. Hindi nasiyahan sa resulta sina Imelda at ang kanyang mga taga-suporta. Naghain sila ng protesta at pinaratangan na nagkaroon ng irregularidad sa pagbibilang ng boto. Ayon sa isang article mula sa PhilStar, ang contest ay mayroong parte na required magbenta ng ticket ang mga contestant upang makakuha ng pinakamataas na boto bago humarap sa final selection ng committee. Dumaan daw si Imelda sa pagbebenta. Kumakatok sa pinto ng mga kaibigan at kakilala, pero sa initial na bilang ay natalo kay Norma Jimenez, anak ng isang prosecutor para sa gobyerno. Personal na umapela si Imelda kay nooy Mayor Arsenio Lacson. Sinasabing umiiyak pa si Imelda habang isinasaad ang kanyang kaso. Upang pagaanin ang loob ng dalaga ay binigyan siya ng honorary title bilang Muse of Manila at idineklarang kandidato ng Manila para sa mas malaking Miss Philippines Pageant, kung saan si Norma at Imelda ay parehong natalo kay Christina Galang. Dahil sa pagkikita nila ni Mayor Lacson at suportang ipinakita nito kay Imelda ay nabuo ang isang urban legend na ang panganay na anak ni Imelda at Ferdinand Marcos na si Aimee ay anak talaga ni Lacson dahil sa pagkakahawig nito sa dating mayor. April 6, 1954, pumunta si Imelda at ang asawa ng kanyang pinsang si Daniel na siyang Speaker of the House sa Philippine Congress upang sunduin ang kanyang pinsan. Kasalukuyang nasa budget hearing noon ng mga congressman at naghihintay naman si Imelda at ang asawa ng kanyang pinsan sa cafeteria. Nang magkaroon ng recess ay doon siya nakita sa unang pagkakataon ni Ferdinand Marcos. Na love at first sight siya kay Imelda at agad humingi ng tulong sa kaibigan niyang mamamahayag na si Jose Guevara upang ipakilala siya kay Imelda. Matapos ang 20 minutes nilang pag-uusap at makumpirmang mas mataas siya ng 1 pulgada kay Imelda, ay agad niyang inalok ito ng kasal. Hindi naniniwala si Imelda sa tila pabigla-biglang alok ng kasal ni Marcos. Pero, kwento ni Imelda, sinabi daw sa kanya ni Marcos na
Bata pa lang siya ay may babae na siyang iginuguhit. Alam niya ang itsura nito, kung paano magsalita at ano ang ugali. Lahat daw ng babaeng dumaan sa kanyang buhay ay dumaan sa sketch na iyon. At nang makita niya si Imelda ay perfect daw ang match niya sa sketch. Kaya hindi talaga love at first sight ang kanyang naramdaman, kundi dati pa niya itong mahal. Dito na nagsimula ang 11-day courtship nila at pagdating ng April 17, 1954 ay ikinasal si Imelda at Marco sa isang civil wedding na ginanap sa Baguio City. Sinundan naman ito ng kanilang church wedding sa San Miguel Pro Cathedral sa Manila pagdating ng May 1, 1954. Mula rito, nagsimula ang kanilang buhay mag-asawa, puno ng pagmamahal at syempre ambisyon. May ilang detalye rin na nagpapakita ng kanilang eleganteng kasal, tulad ng singsing na may 11 diamante. Nang maging pangulo si Ferdinand noong 1965, si Imelda ay naging First Lady ng Pilipinas. Ginamit nila ang kanilang imahe upang maging simbolo ng glamour at political influence. Si Imelda, bukod sa pagiging maganda ay naging mahalagang bahagi ng public image ni Ferdinand at kanyang political strategy. Hindi nawala sa tabi ni Marcos si Imelda sa anumang pagsubok kahit pa nang mapatalsik siya sa pagkapangulo at tumakas papuntang Hawaii at kahit pa siya ay magkasakit at tuluyan ng malagutan ng hininga. Hanggang dito na lang kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ng mga babaeng nagpatibok sa puso ni Ferdinand Marcos Sr.? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.